Natapos na ang PBA draft kagabi at maraming sabihin na nating mga problema ang PBA. Dahil nakita natin dito sa draft na kahit maraming mga mahuhusay na talent ang sumali, marami rin yung mga inaasahan na hindi nag-apply. Kabilang na dyan itong si Kobe Paras at itong si CJ Lane, pati na itong si Remy Martin. At itong ang mga iba pa katulad nila Michael Phillips hindi rin nakapag-apply. So maraming naniniwala na medyo manipis o mababaw itong draft na darating. Pati nga si DJ Fenner nagdesisyon na hindi daw sasali. So parang isa ito dito sa mga nagiging problema ngayon ng PBA, yung pag-attract ng bagong mga talent. Kaya sa ngayon ang tanong ay kung ilan ba dito sa mga nabanggit na players ang makukuha talaga ng PBA mga teams at mabibigyan ng oportunidad na maglaro. Kaya nga sa ngayon ito ang pinag-aaralan ng mga PBA officials kung paano nila ma-attract yung mga rookies dahil marami doon sa mga magagaling na players ay gusto na maglaro na sa abroad, sa ibang liga dahil syempre mas maganda ang sahod na nakukuha nila doon. Nakita nga natin yung mga players sa PBA katulad nila Arvin Tolentino, Jamie Malonzo at iba pa ay nagde-desisyon na maglaro sa abroad. Kaya iyan ang pinag-aaralan ngayon ng mga teams pati na ng mga opisyalis kung paano magagawa. As it is dito sa draft ngayon, ang malamang daw na number 1 pick si Juan Gomez de Leano. Tapos susunod dyan si Jason Brickman. At of course si J.O. Chu nandyan din. Tsaka si Chris Kuhn. Pero yung ibang mga players, hindi pa natin sigurado kung sino dyan talaga yung masasabi na good prospect. Of course si Will Gosum, isa pa yon dahil NCAA MVP. Pero yung mga ibang mabibigat na pangalan, nagdesisyon daw na hindi sumali. So medyo nakakalungkot to dahil 50th anniversary pa naman ng PBA. So, dito sa darating na draft sa September 7, abangan natin kung sino-sino ang mga kukunin nila. Ang bumili daw dito sa Northport Batangpier ay itong tinatawag na Pure Blends Corporation. Ito ay isang food and beverage company na actually 10 years pa lang na nag-ooperate. At ang specialty nila ay yung mga ingredients sa baking. Merong mga naniniwala na baka ito'y hindi pa si 100% sigurado pero sa ngayon, mukhang sila daw talaga ang bibili ng Northport. Ang may-ari nitong kumpanya na nakabase sa Caloocan ay itong si Brian Canlotok o si Brian Canlatok na di umano'y kaibigan din itong si Northport coach Bonitan. So hindi pa natin matitiyak kung mananatili itong si Bonitan dito sa Northport Batangpier kapag nag-take over na itong Pure Blends. Dahil ang balita baka daw magpapalito ng management. Hindi naman to unang pagkakataon na may involve itong Pure Blends sa basketball dahil doon sa Pilipinas Super League ay sumali ito noong 2024-2025 President's Cup at ang naging record ng kanyang koponan ay 2-9. Kung sakasakali na matuloy nga yung pag-purchase nitong Pure Blends dito sa Northport, masasama dyan o makukuha nila itong si Kate Flores, si Calvin Abueva, si Joshua Monson, si Evan Nelly, at syempre yung first round draft pick ng Northport Batangpier. Pero yan ay assuming na hindi ititrade ng Northport yung draft pick nila at matutuloy nga yung pagbili dito ng Pure Blends. Dahil tandaan natin, yung sa Star Horse Shipping Lines at yung sa Zamboanga Valientes, halos sure ball na raw. Pero nung bandang hindi rin natuloy for technical reasons. Kaya sa tingin ko kinakailangan pang siguraduhin. Pero ayon doon sa mga insiders ng Inquirer at pati na ni Snow, mukhang Pure Blends daw talaga ang bibili dito sa Northport Batangpier. Kaya tignan natin kung matutuloy nga na sabing transaksyon. Napag-uusapan yung mga transaksyon. Ang isa sa mga reports ngayon naman ay itong San Miguel daw ay ready na makipag-trade dito sa team ni Coach Willie Wilson ng Phoenix Fuel Masters. Ayon doon sa mga reports, mukhang itong San Miguel ay willing daw na i-trade yung kanilang first round draft pick na pang number 9 dito sa Fuel Masters. Kapalit nitong si Kenneth Taffin, ang 6'4 wingman guard nitong Fuel Masters. Hindi pa natin sigurado kung papayag si Wilson pero medyo maganda naman yung offer ng SMB kung itong kanilang first round pick ang magiging kapalit. Mukhang naghahanap ang San Miguel Beer ng player na medyo mas may experience kaysa doon sa mga rookies na kanilang pwedeng makuha sa draft. Kaya daw yan ang gustong kunin ngayon nitong SMB. Hindi pa natin nasisiguro kung tatanggapin yan ni Coach Wilson pero ready na raw mag-offer itong San Miguel.
Ngayon, kung sakasakali nga na yan ay mangyari, sa tingin ko, magiging mas maganda kalalabasan nito para kay Coach Leo Austria dahil ito si Taffin, yan ay tunay na two-way player. Ibig sabihin na kapag lalaro yan ng opensa, pati na ng depensa. Kaya sa tingin ko, magiging mas malakas yung lineup ng San Miguel kung iyan ay matutuloy. At alam naman natin na itong San Miguel Beer ay isa dito sa mga teams talaga na nagre-ready pagdating dito sa posibilidad na sila ay maka-Grand Slam. Kaya nga hindi na ako magtataka talaga kung iyan ay matutupad. Pero kinakailangan siyempre kung ikaw itong si Coach Leo Austria, siguraduhin mo naman na yung mga teams o yung mga players na iyong ite-trade at pati na mga draft picks ay magiging katumbas din naman yung makukuha. Kaya medyo magiging sabihin na nating masinsinan yung usapan nila ni Coach Willie Wilson pagdating dito sa pag-trade kay Ken Taffin. Kaya naman yan gustong makuha ng San Miguel dahil to si Taffin ay isa naman na proven din na scorer. At ang Barangay Ginebra naman ngayon ayon dito sa mga reports na lumalabas mula doon sa kanilang kampo ay ready na raw dito sa darating na PBA season at kung kinakailangan daw makikipag-usap sila dito sa Rain or Shine Elasto Painters para makuha si Jonard Clarito. So isa raw ito dito sa mga players na kinukonsidera ng Barangay Ginebra na idadagdag doon sa kanilang lineup. Dahil mukhang gusto raw ni Coach Timco na magkaroon sila ng mas malalim na tinatawag na front court lalo na alam nating malakas sa rebounding itong si Clarito. Kana ni Clarito yung skill niya sa rebounding dito sa serye kontra sa Rain or sa TNT Tropang Giga at maski na doon sa iba pang PBA teams. Kaya nga mukhang yan ang gustong mangyari ngayon ni Coach Timco na makuha ang nasabing player. Kinakailangan lang syempre na medyo matindi yung negosasyon nila dahil syempre independent team naman si Coach Yengyao, hindi yan papatalo pagdating sa mga trade sa SMC. So sa tingin ko magiging okay naman ang kalalabasan nito basta naman maging fair din ang offer ng Ginebra. At alam din natin na kapag napunta sa Ginebra si Jonard Clarito, magkakaroon sila ng tinatawag na mas malakas na front court at pwedeng-pwede na nilang isabayan dito sa iba pang teams na ready na sabihin na natin makipag-unahan pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Kaya sa tingin ko Barangay Ginebra, pag nadagdag niya si Jonard Clarito, magkakaroon na sila ng tinatawag na mas magandang focus pagdating dito sa pagbibigay ng mas magandang laban kontra sa iba't ibang mga koponan. Kaya nga asahan natin na itong Barangay Ginebra, magiging isa yan dito sa mga teams na unang gagalaw either bago magsimula yung draft or pagkatapos. Kasi usually dyan nangyayari yung mga trades. Kaya abangan natin baka may movement na gawin ng Ginebra lalo na tapos na itong PBA draft na katatapos lamang kahapon. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni RG Bueno at Dalina family, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Michael D, si Anthony Alon. Binabati din natin itong iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, Dexter Domer, Enju Ireneo Salangsang at ang iba pa.